Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid Sindak Short Stories listener. Ang unang bahagi ng kwento kong ito ay mapapakinggan po sa Hilakbot YouTube channel. At ito ay patungkol po sa pinsan ko na nagngangalang Ate Apple na siya pong may pinaka-active na third eye sa aming magpipinsan. Dito sa Sindak ay ikikwento ko po sa inyo ang dalawa pa sa hindi ko malilimutang karanasan kasama siya. Kapag weekends po, Sir Red, ay nagiging normal na routine lamang sa amin na gigising na medyo tanghali na. Maglilinis ng bahay and then magluluto at itong si Ate Apple, ang sakit-sakit daw ng ulo niya sa tuwing sumasapit ang weekends. Ang sakit ng ulo niyang ito ay siyang nagdudulot kalaunan na hindi siya makakilos ng maayos. Inaamin nga din po niya sa amin noon na talagang simula nang siya ay magkaroon ng active na third eye matapos po ang kanilang camping sa isang liblib na barangay at maglaro ng Spirit of the Cards. Palaging ganito na ang nagiging sitwasyon. Nakakakita siya ng kung ano-ano to the point na talagang hindi na kayang ma-process ng kanyang utak. Since close naman kami ni ate at ayaw ko din naman na may mangyari sa kanyang masama, pasimple ko na lang na pinalakas ang kanyang loob sa pagsabing, "Basta ate, pag kailangan mo ng kausap, nandito lang naman ako ha. Kwentuhan mo na lang ako nung mga nakikita mo pag natatakot ka." Kahit sa loob-loob ko, Sir Red, tangina, hindi nga ako makatae sa labas paggabi tapos magpapakwento pa ako sa mga nakikita ni ate. Ganon ang reaksyon ko. Pero syempre tulad ng sabi ko, concerned din naman ako kay Ate Apple. Then ito na nga, talagang ginawa niya. Nagkikwento na si ate pero pautay-utay at sabi niyang wag daw akong matatakot since hindi ko naman nakikita ang mga sinasabi niya. Dito niya sinabi sa akin na yung bahay daw namin na lumang bodega ay wala naman daw pong kahit na anong espiritu. Baka daw yung nakita kong bata na minsan ay naroroon sa harapan ng pintuan at nadinig ni Ate Apple na naghahaming ng isang gabi ay mukhang dumaraan lamang daw. Doon ay napatanong ako kung so daanan ng mga espiritu yung bahay? May nakikita din daw si Ate Apple bukod sa batang multo na iyon na babae. 3 iba't ibang babae na patagos-tagos lamang daw sa dingding ng kusina. Meron din daw po siyang nakikita na isang puting kalabaw na may nakasakay na malaking tao pero napakaitim at animoy-anino. Ganon din ang nangyayari. Dumaraan lamang daw ang mga ito. Minsan tumitigil pero tulad ng ibang mga multong nagpapakita kay ate, tumatagos at lumalagpas lang sa bahay. Meron din na lalaking laging nakatayo sa tulay na malapit sa bahay namin at ito yung ibang tulay kesa dun sa sinabi kong Monte Carlo, basta't nakatayo lang daw doon. Kadalasan, tanghali hanggang paggabi, naroroon daw yung lalaki. Pero sa lahat ng kwento ni ate, yung school daw nila ang malala. Kasi napakadami daw doon at hindi na daw niya minsan malaman kung sino ang tao at sino ang multo. May pagkakataon daw na pagkatapos niyang maghilamos sa lababo ng CR at pagkaharap sa salamin, makikita daw niya ang refleksyon ng babaeng sunog ang kalahating muka. Ang ginagawa na lamang daw niya ay nagkukunwari na hindi niya nakikita para hindi rin siya magambala. At isa pa, Catholic school kasi ang pinapasukan niya, Sir Red, at nag-iisa iyon sa Atimonan.
Ang sabi ng pinsan ko, lahat sila magtotropa ay ganoon ang nangyayari. Ang dalawa niyang katropa na ilang beses nang nahimatay sa school ay nagigising o pagkagising daw ay umiiyak ng walang humpay. Sasabihing hindi na daw nila kaya yung nakikita nila hanggang sa 2 sa 7 kasama ni ate na naglaro nung Spirit of the Cards sa liblib na resort ay nag-drop out na sa eskwelahan para magpa-therapy. Basta si ate nagkukunwari na lamang na walang nakikita. Hindi na rin niya ito kinikwento sa iba pang mga estudyante sa school, pero sa barangay namin may iilan po doon ang nakakaalam sa tunay na nangyari at sa mga kwento ni Ate Apple, katulad na lamang ang naikwento ni Kuya Wheeler. Ang karanasan nilang dalawa nang makita ni Ate Apple ang multo ng ina ni Kuya Wheeler. May pagkakataon din sa bahay namin na kung kailan tahimik na ang lahat, partikular sa kalaliman ng gabi, sa parte na hindi umiimik gaano si tita at tito nang mamatay ang kapatid ni tito at unang gabi pa lamang iyon ng lamay, kumakain kami nang bigla na lamang nag-away ang kapatid ni ate na mga bata. Lumikha iyon ng ingay nang bigla na rin pong sumigaw si Ate Apple at nanlalaki ang mga mata. "Huwag kayo maingay at baka lumingon dito si Tito Bobs." At halata namin sa mukha ni Ate Apple ang takot. Si Tito Bobs na sinasabi niya ay ang siyang namatay na tito din namin na pinaglalamayan nung araw na iyon. Titig na titig pa nga si Ate Apple sa gawing sala na animoy nakikita nga niya talaga si Tito Bobs. Fast forward tayo, Sir Red, taong 2009. College na si Ate Apple noon at ang panganay kong kapatid na si Ate Tin. So same school sila at same din ang boarding house. Hindi ko po talaga mawari kung may kamalasan lamang ba or kung ganito nga ba pasadya ang tadhana ng may mga third eye, sapagkat kahit sa kanyang eskwelahan sa kolehiyo ay marami din daw siyang nakikitang mga multo. May pagkakataon na inutusan ako ng aking tita na dalhan ng allowance yung dalawa kong pinsan at inabot na nga po ako ng gabi nang makarating doon. May lakad ang aking ate, yung kapatid ko, kaya ang naiwan po sa boarding house ay si Ate Apple. Uuwi na sana ako, ngunit sabi ni ate ay magpabukas na lamang daw sapagkat gabi na at wala din siyang kasama. So since mabait nga akong pinsan, sinamahan ko na lang si ate tsaka binigyan niya ako ng pera na parang talent fee ko sa pagsama sa kanya. Tig-isa kami ng double deck ni ate sa kwarto na may pagitan na 2 dipa. Nasa kasarapan na ako ng tulog nang legit talaga, Sir Red, ay may nadinig akong naglalakad doon sa gawin ng paanan namin. Hindi lamang siya talagang ordinaryong yabag na katulad ng mga idinedescribe ng ilan din sa inyong mga senders at listeners, sapagkat may kahalong tunog ng kadena ang nadidinig namin. Matagal naming nadinig iyon, pero dahil sa sobrang antok at pagod, nangibabaw ang aking pagkatulog. Sinsara din naman o nakaswitch off ang ilaw, kung kaya talagang napasarap ang tulog ko. Hanggang sa maya-maya'y nagulat na lamang ako sa isang mahinang kalansing, pero sunod-sunod. Dito'y nanindig talaga ang balahibo ko dahil yung tunog nung yabag na may hila-hilang kadena na kanina pang nasa paanan namin, ngayon si Red ay nasa pagitan na ng higaan namin ni Ate Apple. Pinakiramdaman ko pero talagang yabag iyon. May hila-hilang kadena. So sa takot ko, kahit walang ilaw ay napatalon talaga ako papunta sa higaan ni Ate Apple at nagsumiksik ako sa kanya, at doon nga ay patuloy pa rin ang paglalakad na may hila-hilang kadena. Ang sabi sa akin ni ate, "Ay nako, kanina pa nga ako inaantok pero hindi ako makatulog gawa ng tunog na yan.
Nakita ko na yan kanina. Pati yung paa niya, may kadena. Ang tono pa nga ng pagkakadescribe ni ate ay parang nag-describe lang ng tutang mataba, pero ako ay siksik na siksik sa pagkasindak. Parang wala na lang kay ate yung mga nakikita niya. Hanggang sa nakatulog na rin ako habang nagsusumiksi kay Ate Apple at nakatulukbong pa ng kumot. Kinaumagahan ay tinatawanan na lamang ako ni Ate Apple. Ang sabi niya, sa ayaw ko't sa hindi, kailangan ko daw na sanayin ang sarili ko sa mga ganito. Doon din daw kasi ako uupa pagtungtong ng college kasama nila. Napangiti na lamang ako sapagkat totoo nga, after a year ay college na ako. Ito lang po muna, Sir Red, ang aking maibabahagi. Maraming salamat sa pag-feature ng unang parte ng aking mga ibinahaging istoryang ito. At once again, ang unang bahagi na ito ay mapapakinggan sa Ilakbot YouTube channel na may pamagat na Time Goes By. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.